Tatlo ang klase ng krimen na tinatawag sa ating batas na felony: grave, less grave, at light. Sa ibang bansa, ang magaan na paglabag sa batas na hindi felony ay tinatawag na misdemeanor. Ang pagpapatupad ng batas kriminal ay tungkulin ng pamahalaan. Sinasabi ng Biblia, ang bawat tao ay magpasakop sa mga namamahalang otoridad sapagkat walang pamamahala na hindi mula sa Diyos at ang mga pamamahalang iyon ay itinalaga ng Diyos. Ang paglaban sa pamahalaan ay paglaban sa Diyos, kaya't ang lumalaban sa may kapangyarihan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, at ang mga lumalaban ay tatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Kung tayo ay sumasampalataya sa Diyos at umiibig sa Kanya at sa ating kapwa, hindi natin katatakutan ang mga otoridad. Ang natatakot lamang sa kanila ay ang mga gumagawa ng masama, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mabuting gawa kundi sa masama. Ibig mo bang huwag matakot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan mula sa Kanya, sapagkat siya ay lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo. Ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Siya ay lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. Ang otoridad ay isa lamang sa maraming kasangkapan na ginagamit ng Diyos upang tayo ay gumawa ng mabuti. Alam ng Diyos kung tayo ay gumagawa ng matuwid o ng masama. Sinusubok ng Diyos ang matuwid. Ang masama at ang gumagawa ng karahasan ay Kanyang kinamumuhian. Ang otoridad ay ibinigay upang ang kabutihan ng Diyos ang umiral. Hindi layunin ng Diyos na gamitin sila para lamang sa paghihiganti. Ang paghihiganti ay ibinigay ng Diyos tangi sa Kanyang sarili. Sinasabi ng Biblia, mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoong Hesus, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao, at kung ikaw ay sampalin ng sino man sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. Sinabi ito ng Panginoon dahil may pinakamalaking biyaya na inilaan ang Diyos para sa mga mananampalataya. Ito ay upang sila ay maging mga anak ng Diyos na may kalikasan na gaya ng sa Diyos. Dagdag ng Panginoong Hesus, narinig ninyo na sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Hindi natin ito kayang gawin gamit ang ating sarili. Hindi natin makakamit ang biyayang ito dahil kahit ang pinakamagaan o pinakamaliit na misdemeanor ay hadlang sa ating pagkakamit nito. Kaya't ang Diyos ang gumawa upang mangyari ito. Isinugo niya ang kanyang anak upang ang hindi natin magawa ay kanyang magawa para sa ating kapakanan. Sinabi ng Panginoong Hesus, huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Ito ang dahilan kung bakit si Kristo ang kinauuwian ng kautusan upang maging matuwid ang bawat sumasampalataya.
Pansinin na ang biyaya ay para sa sumasampalataya. Ang salita ng pananampalataya na ipinangaral ng Panginoon at ng mga apostol ay malapit sa atin, nasa ating bibig at nasa ating puso. Nang ipahayag ng ating bibig si Jesus na Panginoon at sumampalataya tayo sa ating puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay naligtas tayo. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap. At sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Tayo na namumuhay sa pananampalataya ay namumuhay sa liwanag ng Diyos. Tayo ay may pakikisama sa Ama, sa Anak at sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. At kung magkasala man tayo at agad nating ipinapahayag sa Diyos ang ating kasalanan, tayo'y Kanyang pinatatawad sa lahat ng kalikuan. Ang malinis sa lahat ng kasalanan at pinatawad sa lahat ng kalikuan ay wala na ni anumang mantsa kahit ng pinakamaliit na misdemeanor.